Amen! Ngayon ba kami tayo aming nakapsat? Mainip pa yung sapay lalong magkalagitin. Nakapsat tayo Amen. So, ngayon ba kami tayo aming nakapsat? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pumaroon na o pumesto na sa inyong mga kanya-kanyang upuan at tayo po ay mag-umpisa na po sa ating gawain sa umagang ito. Amen. So, today is the day that the Lord has made. Amen. And we will rejoice and be glad in it. So, sa umaga po ito, ating pong awitan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you His angels, you mighty ones who do His bidding, who obey His word. Praise the Lord, all His heavenly hosts, you His servants who do His will. Praise the Lord, all His works everywhere in His dominion. Praise the Lord, my soul. So, sa ating pumawitin sa umaga po ito, sabi po niya, above all powers, above all kings, above all natures and all created things, sabi po, and above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. So, sa ating pong pag-aawitan sa umaga po ito, ating pong ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Dahil tunay nga po ng ating Panginoong sinasamba ay wala pong iba kundi siya yung kataas-taasan. He is the King of Kings and the Lord of Lords na siyang nag-rule hindi lang po sa kanyang kingdom kundi maging sa ating mga puso at buhay. Amen. Kaya sa umaga po ito, as we sing this song, ating pong ibigay ng buong puso ang ating pagsamba sa Kanya. Dahil wala siyang sa ating buhay at siya po ang naging dahilan mula sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo naririto. Amen. Na nakakapagbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to
Hallelujah. We worship you, Jesus. O purihin ka nga po, Panginoon, sa umaga na ito, Diyos. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay aming dinadakila, O Diyos, at itinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Dahil Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat na tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, Panginoon. At Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Lord, sa umaga po ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa lahat ng iyong mga biyaya, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa kalakasan, physically na pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil tunay na hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan man, Panginoon. Lord, sa umaga po nito, Panginoon, kami po ay narito muli nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, na humihingi, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, O Diyos. Naisip man namin, Panginoon, nasabi man ng aming mga bibig, Panginoon, o nagawa man namin ito, O Diyos. Lord, patawarin mo nga po kami, O Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, nalikhain mo nga po ang malinis at tapat ng puso sa amin, O Diyos. Upang sa ganon sa umagang ito, O Diyos, kami ay malayang makalalapit sa iyong presensya at maging karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Dahil tunay, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa umaga po ito, amin po itinadalangin sa iyo, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo ang gawain ito, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa maglilig ng mga papuring awit sa iyo, Panginoon, sa mga backups, Panginoon, sa musicians. Lord, patuloy, O Diyos, na Ikaw ang magpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na langisan mo ang mga talentong ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, na magamit lamang ito para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. At patuloy mo nga po kami ibaba upang Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Ganon din ang iyong anak na gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Lord, patuloy na pagpalain ang kanyang buhay at gamitin siya, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, i-bless mo siya, Panginoon, ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na pakaingatan ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon, na hindi po ito maghihila, kundi patuloy na magiging matatag at masigasig na maglilingkod sa iyo, Panginoon, na magpapagamit sa iyo para sa iyong kaluwalhatian ng Diyos. Upang sa ganon, Panginoon, marami pa pong mga kaluluwa ang maabot nito, Diyos. Hallelujah. At Lord, dalangin din po namin na pagpalain mo ang salita mo, Panginoon, namin mapapakinggan sa araw na ito. Na nawa, O Diyos, ito ay maging tumingin sa aming mga puso at isip, Panginoon, na hindi po namin ito makakalimutan hanggang sa Ikaw ay dumating, Panginoon, kundi ito ay aming panghahawakan, Panginoon, upang kami ay magiging matatag sa aming maglilingkod at pagsunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Lord, amin na pong itinataas sa iyo ang gawain ito, Panginoon. At amin pong inaangkin ang katagumpayan sa araw na ito at aming sinasaway ang mga gawain ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. Dahil wala po itong karapatan na sirain ang gawain mo, kundi ikaw, Panginoon, ay nagtagumpay na, Panginoon, laban sa kaaway. Hallelujah. At wala pong makakapigil sa amin sa umaga nito, Panginoon, na magpatuloy sa pagsasamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, sa iyo ang aming buong puso, Panginoon, at sa iyo ang aming mga papuri at pagsamba, Panginoon, hanggang dakilaw, Diyos. Sa iyo nga po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos sa mga. Alam ko na ang lahat po sa atin ay narinig na po si Pastor or mga pastors po. Pag may mga visitors po, di po bang sinasabi nila, hindi po aksidente nandito sila sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos. At naniniwala po ako na sa araw na to, hindi lang po tayo dito para makinig or manood. Andito po tayo para ibalik ang pasasalamat at papuri sa ating Diyos na buhay. Di po ba? Sabi nga po sa awit 104, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Kaya ngayong oras na to, lumapit tayo sa ating Diyos na may kagalakan at
Though the sorrow may last for a night, the joy comes in the morning. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. La 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 My morning into dancing, you have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. This is how we overcome. 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 You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Yes, Lord, hallelujah. Lift up, Panginoon, yung banal na pangalan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa araw na to, non desideriamo altro, Panginoon, che alzare la nostra voce, alzare le nostre lodi, Signore, a te, Signore, che sei vero, a te, Signore, che sei sincero, a te, Signore, che non ci hai mai lasciato. Panginoon, sa araw na to, we are desperate for you, Panginoon. We are hungry for you, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na wala na pong ibang hiling ang aming mga puso, Panginoon. Kunditas ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon. Dakila nga, Panginoon. Lascia, Signore, che i nostri cuori, Signore, che la nostra voce, Panginoon, si innalzi, Panginoon, per lodare l'unico grande Signore. Like a
ayaw siyang mag-guide, Panginoon, sa lahat ng gagamitin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang siyang makita. Kayo, Panginoon, ang siyang maranasan, Panginoon. At kayo nawang siyang maitaas sa araw na ito. Ang aming puso nga, Panginoon, is desperate, Panginoon, is hungry, Panginoon, is longing for you sa araw na ito, Panginoon. At we believe, Panginoon, na kami mabubusog sa araw na ito, Panginoon. Mabubusog sa blessings, Panginoon. Mabubusog sa lahat ng provisions, Panginoon, na nanggaling para sa inyo. Kaya sa inyo na nga po, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon. At we are excited, Panginoon, na maranasan ka. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa magandang umaga po, pagkanda po ng awitin. Kasama po nila si Arnold Tipano at si Ricky Sanchez. Ang mga tatay. Amen. So, tulad po ng awit, kung may 1,000 buhay, ay hindi po ipagkakain. Pero isa lang po, tigit-tig isa lang ang buhay. Pero aminin po natin minsan na ipagkakain, na ipagpapalit. Amen? So, ganun po. So, buhay po ang Panginoon. Magaman natin po mga kapatid ay nasa huling hirit sa Tag-init. Amen? Ay nakita ko po yung kanilang naggawa siya. So, kaya wala po dito. Ating pong panalangin ay wala, pero kung rin po Panginoon natin pagpapanalangin. Ito po ay kaarawan, anniversary. Meron lang dito. Amen. Happy birthday po kay Brother Kai. Amen. Kasama po sa dagat. Si Sister Joanne Pilote. Ito po yung happy wedding anniversary po kay Brother William and Sister Lole Garnache. September 5 at September 6 po si Brother Victorino o Victoriano and Sister Helen. September 16 po Brother Choki and Sister Jackie. Amen. So, tinatawagan po kayo dito. Binibigyan ng 1 minuto para magpasalamat. O, 1 minute. Magpasalamat. Okay po. Kaya siya umalik kasi nalimutan niya kahapon. Kaya siya umalik. Salamat po sa Panginoon at binigyan niya naman po kami ng 1 taon. Ang panalangin ko po sa Panginoon ay that the love, joy, and peace of God ay magdulot sa aming dalawa. At to continue to trust the Lord sa aming buhay. At sana walang magbago. Wala na akong mahiling pa. Binigyan ako ng Panginoon ng isang mabait. Lahat na natin ang mabait. Hindi naman masulunod. Mabait daw kapag tulog. Pero I thank God na ito sa sobrang pasensya. Wala baka tumawag ka namin di ko alam sa voice ko. Thank you Lord. Maraming salamat pa rin. Amen. May sinakan, wala? May nga. Susunod na lang. Amen. Dahil po ay manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga ito na patuloy na kami po ay nagpupuri at nagkapasalamat at lumalapit, Panginoon. Pinalapit ang aming mga kapatid, O Diyos, sa nagdaraw sa kanilang kaarawan. Panginoon, si Kai and Joanne, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na aming dinadalangin na i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang buhay. Si Joanne, Panginoon, ang kanyang pamilya. Patuloy, Diyos, na bigyan mo ng kalakasan. Patuloy, Panginoon, sa kanyang puso ay mangusap ka po, magpaalala na tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat, O Diyos,
papurihan at pasalamatan. Ganito po ako sa buhay kay Panginoon sa kanyang kabataan. Patuloy Panginoon na bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan at karunungan na patuloy na nagmumula po sa inyo. Ganito po Diyos sa aming mga kapatid, Panginoon, ang idaraw sa kanilang wedding anniversaries. Panginoon, sina Brother William, Brother Lolet, Brother Victoriano, Sister Helen, Panginoon, Brother Choki, and Sister Jackie. Panginoon, salamat o Diyos, tunay na sila po, Panginoon, ay kapatuloy na nagtiwala po sa iyo at nagkapatuloy na ipinagpapala mo po sila sa kanilang buhay mag-asawa. Patuloy, Panginoon, na ingatan mo po ang kanilang relasyon, ang kanilang buhay mag-asawa. Patuloy, Panginoon, bless mo po, Panginoon, ang kanilang pamilya. Ingatan mo po, O Diyos, ang kanilang mga anak at patuloy na makasama ang paglilingkod po sa iyo. Patuloy, O Diyos, na nandito po sila, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga taon na naidagdag sa kanilang buhay, sa kanilang anniversary. At patuloy, Panginoon, na ito po ay kinikilala nila na kung hindi dahil po sa inyo at hindi kanila nakilala, Panginoon, ay maaaring yung anniversary ito, Panginoon, ay hindi masaya. Subalit, nasa pilit mo, kasama ka, kaya Panginoon ay masaya-masaya ang mga anniversary po nila. Patuloy, O Diyos, na i-bless mo po, O Diyos, ang kanilang mga buhay. Ganito po, O Diyos, sa aming mga kapatid, yung nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, ang Dilangis, ang kapatid po ni Aloy, Panginoon, si Ian Isada, sa kanyang karamdaman, Panginoon, Lord God, tuloy na mula noon hanggang ngayon, kayo po ay nagpapagaling. Kami po ay patuloy na nagtitiwala at sumasampalataya na kayo po ang tumikilos. Patuloy, Panginoon, ang kanyang katawan, ay bigyan mo ng kalakasan. Patuloy, Panginoon, i-bless mo po, Diyos, ang buhay ni Ian. Patuloy ka po mangusap na sa iyo ay magtiwala. Ganyan po, Diyos, kanyang Rosalinda, na patuloy, Panginoon, na aming dinadalangin, O God, na bigyan mo siya ng kalakasan. Ganyan, O Diyos, na sa iyo ay walang posible sa kanyang edad, Panginoon, ay maranasan pa rin niya ng kalakasan na mula sa iyo at kagaling mo. Salamat, Panginoon. At ganyan po, O Diyos, sa mga kaloob na naliko sa umaga ito. Patuloy, O Diyos, na i-bless mo ang buhay ng bawat isa amin. I-bless mo ang iglesia, i-bless mo ang iyong kaloob. Tagapag-ingat ito, O Diyos, patuloy mong pagpalain. Ingatan mo po, Panginoon, ang kaloob na ito ay patuloy, O Diyos, na ito ay gagamitin para sa iyong gawain. Salamat po. At yan po, Diyos, ang aming pag-uusapan sa umagang ito ang iyong salita. Patuloy, Panginoon, ito, Diyos, ay nagbubula po sa iyo. At kami, Panginoon, ay handang makinig kung saan mga puso at patuloy na ingatan ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, pangunahan mo ang gawain ito hanggang sa matapos. Salamat o Diyos, na ito ang dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Announcement po, sa mga nagnanais po na pumasok sa mga training, ay magtuturo po si Sister Irene, si Pastor Abel, yung nagnanais po sa pag-ibanghelyo, ay magtuturo din po ako sa susunod na linggo. Sa isang linggo po ay wala po kami mag-asawa. Nag-reserve po ni Sister Ellen ng dagat. Kami lang po ang laman. May lakad po kami. Kasi mag-birthday na po siya ay mag-date na daw po kami. Amen. So, kung nais po natin patuloy na lumago ang kaalaman, amen,
Dio Abante ay magtuturo din po tayo ng OBS o Outreach Bible Study, sa mga nais magturo ng care group ay napapanood ko na po para tayo po ay lumago at lumalim. Amen. Patuloy pa natin idalangin ang ating bansa, ang buong mundo. Amen. Mundo po ay nakakaranas ng gera. Ang Pilipinas po ay baha ang kalaban sa ating bansa. Amen. Sabi nila ay hindi naman mamamatay sa bala, pero sa lunod mamamatay. Ano po? Patuloy po natin idalangin. Amen. Tunay na bukod sa sabi po nilang flood control, ay dalangin natin na higit sa lahat ay yung malaking takot sa Panginoon, sapagkat ang Diyos po ang tunay na may control ng lahat. Amen. Kaya niyo po kontrolin ang lahat po sa bawat isa sa atin. Amen. Po rin po. Sa umaga ito, mga minamahal, ay makipagbukas po kayo sa aklat ng mga ngaral o Ecclesiastes. Kumuha yung Bible po naman dyan. Amen. So, ang sabi po ng mga ngaral ay sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. So, yan po ang sinasabi ni King Solomon. Sa kanyang panunungkulan bilang hari, ay higit sa lahat ay hindi niya hiningi ang kayamanan. Hindi niya hiningi ang maraming sundalo. Hindi niya hiningi ang maraming tagahanga. Hindi niya hiningi ang lahat ng pangailangan sa palasyo. Subalit, iisa ang kanyang hiningi. Ito po ay ang karunungan, katalinuhan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. So, kung atin pong pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita at karanasan ni King Solomon, kung paano po niya pinag-aralan ang kilos at galaw at pamumuhay ng tao, ng kanyang nasa sakupan especially, ay nakita niya dito na higit sa lahat ay ang magkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Noong hiningi niya ang karunungan at ito po ay pinagkaloob ng Panginoon, ay dumating na po itong kayamanan. Amen? Tandaan po natin na napakatalinong pag-iisip, napakatalinong pagpaplano as a king, na ang hingin mo ay ang kaalaman. Amen? So, I pray na lahat po ng namiminuno sa bawat bansa, sa buong mundo, ay magkaroon ng takot sa Diyos at hingin po ay ang karunungan. Amen. At makikita po natin kung paano umunlad. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan.
Amen. So, patuloy na sinasabi ng mundo na hanapin po natin ang ating sarili. Ang ating pong pag-uusapan ay mayroong pamagat na who are you? Amen. Ano ba yung pananaw ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kaya nga po, iniulit ko, sabi po ay patuloy na sinasabi ng mundo na hanapin ang ating sarili. Yun po yung kanyang pananaw ng mundo. Na hanapin ang ating sarili sa pamamagitan po ng tagumpay, karera, relasyon, kayamanan o personal na mga tagumpay. Amen. So, ito po yung makikita natin sa mundong ating ginagalawan at magsasabi na ito ba ako? Ito ba dapat ako? Ang mga bagay na ito po ay hindi masama. Sapagkat una, makikita po natin ang sinasabi po ay number 1, the word definition of identity will leave you empty. Amen. Yun po yung una. Wala. Amen. Wala pong kabuluhan. Ang sabi ko ng Ecclesiastes chapter 1 verse 2, sabi po ay meaningless. Meaningless, say the preacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Mga ngaral ay ang tinutukoy kasi si Solomon po ang sumulat nito. At ayon sa kanyang karanasan at sa kanyang nakikita, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Amen? Wala. Kaya nga po, meaningless. Hindi po natin makukuha. Tulad ng sinasabi ng mundo na kailangan para makita mo kung sino ka at maalala mo kung sino ikaw, matanyag ka kung sino ka, ano po ay kailangan ikaw ay mayaman. Hindi po yung masama. Hindi masama na ikaw ay nakarino ka sa buhay. Hindi masama na ikaw ay matalino. Dahil ito nga po yung hiningi ni Solomon. Hindi po masama na ikaw ay maraming bukirin, maraming sasakyan. At sinabi din ng mga ngaral, kung babasahin po natin ang chapter 1 and chapter 2, pag-aralan nyo lang po sa bahay, ay sabi po dito ay i-enjoy mo ang inyong pinagpagalan. Naalala ko po yung mabait Ilocano. Ano po siya po ay Ilocano. Hindi ko po mabanggit kung taga saan siya. Pero kung alam nyo kung taga saan si Tatay Eser, nasabihin ko po kung taga saan si Tatay Eser. Nueva Ecija. Ayun. Sabi niya ay, ako ay taga Nueva Ecija. Matagal na ako sa Italia. Malawak ang aking bukirin. Ano? At ako ay isang taon na lang ang pensionado na sa Italy. Sa tagal ng panahon na ang aking bukid ay hindi ko napapangalagaan, bagaman ang mga mahal ko sa buhay ay nangangalaga, mga ibang kapatid, pamangkin, ay iba pa rin na ako ang mag-alaga. Sapagkat sa aking pinagpagalan, dapat ako ang nag-i-enjoy. Amen? Bagaman
Sabi niya, sa bukid ay nakakapagod. Siyempre, kahit hindi na siya mag-aararo, kahit hindi siya nagtatamig, ay kailangan nandun ako, sabi niya. Kailangan nandun ako. Sa haba ng panahon na ako'y wala, hindi ko yun na-enjoy. Dahil wala ako doon. Maaaring na-enjoy ng aking mga pamangkin at ibang kapatid. Pero, kasi napakabait po niya. Sabi ko ay napakabait ng Ilocano. Sabi ko lang naman ay mabait. Ano ho? Sabi niya ay, yung wala ako, kapag sinabi nila sa akin na, angkol, nilusob ng mga daga, yung bukirin. Kaunti lang yung inani. Angkol, binagyo. Kaunti lang yung inani. Wala naman po siyang magagawa. Kasi nandito siya at hindi niya nakikita. Minsan sasabihin niya, yung mga daga angkol, yung gitna ang pinuro, nakailin. So sabi niya, medyo nagtaka ko doon. Kabayan, sabi sa akin, tayo ng dagat, talaga sa gitna pa dumayo ng mga ani. Kaya sabi niya minsan, itong mga pamangkin ko, kasi ito yung nag-aani. Kasi wala ako. Ganun pa man, masaya siya. Sabi niya, kaya lang sabi niya, kapag laging gano'n yung reason, kasi siya yung bumibili, nagkapadala ng mga pambili ng abono, ang mamahal daw. Sa mga may bukid, mga mahal po yung mga pataba, abono. Tapos sasabihin ay gano'n. Sabi ko ay gano'n po talaga. Pero sabi ko ay, ang pinakamahalaga, kayo po yung may-ari ng bukid. Sabi oo, pero kailangan ko umuwi. Mag-prepare pa rin ako para ma-enjoy ko naman yung buhay at yung aking pinagpagalan. Amen. Yan po ay sinabi din ni Solomon na yung ating pinagpagalan ay ating i-enjoy. Kasi tayo po ang nagpagalan. Pero, lagi po siya, dahil matalino, sa kanya ay huwag mong makalimutan. Huwag mong makalimutan na ang lahat ng ito ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Ano? Amen. Ganun po, katalino si King Solomon. Dahil si Solomon po ay mayaman. Sabi nga po ay siya po ay matalino, siya po ay sikat, siya po ay mayaman. Pero hindi po niya natuklasan, hindi pa rin po siya kontento. Hindi po ba ang tao, na totoo lang, sabi po nila ay walang kasiyahan. Di po ba? Naalala ko nung si Tita May, itong manong mo, nabili namin yung 2 hektarya, gusto naman bilhin yung 2 hektarya, gusto naman bumili ng bumili. Sabi ko ay, hindi po yun masama. Kaya lang, lumalaki yung gawain, sabi nila, pero hindi kami ang gumagawa. Totoo yun. Di po ba? Ito po ay totoo dahil sa panahon ni Solomon, sa kanyang pag-aaral, ito po ay nakikita niya. In-encourage po niya na i-enjoy ang mga ito. Dahil ito ay iyong pinagpagalan. So, sabi pa, Solomon tried well, wisdom, faith, and pleasure, yet he still felt unfulfilled. Amen. Sinubukan po niya iyon, subalit wala pa rin yung kasiyahan. Hindi rin
hindi pa rin po siya nasiyahan. Dahil ang mundo, nasabihin niya, na kung ano ngayon na kami, nasabihin niya na, in ka. Ikaw ay mayaman. Amen? Sabi po ay, the world say you are what you achieve, but God say you are who I created you to be. Amen. Dedikahan po tayo para sa Kanya. Amen. Meron po tayo paglalagyan. Tandaan po natin na hanapin po natin ang kahulugan ng buhay. Bakit nga tayo nilikha? Ano yung purpose? Amen. Hindi nire-reject kung ikaw ay mayaman. Amen. Kahit na sabihin mo na, ako ay nasa Italy, gawin akong 40 luxury cars. Ano po? Luxury cars. Yung magaganda ng kotse. Hindi po ba? Hindi po yun masama. Basta po complete daw yung documents. Ano? Complete. Amen. Hindi po masama ang may sasakyan. Hindi po ba? Tayo ay nasa abroad. Amen. Dahil yung purpose po natin ay magtrabaho. Yung nakaatin po minsan dito na Kagalaguna din. Kakilala po namin. Hindi na po siya nag-church dahil sa pagtatanong ko po sa kanya, ang taas po ng standard niya. Maganda, pero sabi ko ay dapat balance lang. Sabi niya ay mas maganda, okay na ako ay Kristiyano, pero nasa bahay, siyang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon, nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Dahil ang purpose lang naman talaga natin kaya nandito, para magtrabaho. Sabi niya, magtrabaho. Sabi ko ay, may bahagi tayo na gawin yung parte para sa Panginoon. Sabi ko ay, kailangan din natin ang fellowship. Sinabi mo nga na ikaw na din nagsabi na ang pagkakatipon ay huwag mo bayaan. Pero ikaw ay hindi nag-church. Pero yung mga bagay na yun po, kung ang paglaw ng Kristiyano ay hindi po balanse, ay nakakalungkot. Dito po kay King Solomon, hindi niya talaga minamasama ito. Pero kung makikita niyo po, ay dapat ay binabalanse. Kasi kung hindi po tayo magiging balanse, nakakalungkot po. Dahil tayo po ay mapapahamak. Amen. Sabi pa po ay, God's perspective, your value is not in what you do, but in who you belong to. Amen. Dahil wala po sa pananaw ng Diyos, ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi kung kanino ka kabilang. Amen. So makikita po natin na masarap na ikaw ay nagtatrabaho
Amen? Sige. Marami kang naiimpok, nakakapagpagawa ka ng bahay, nakakabili ka ng ilang bukiri. Subalit, huwag mong kalilimutan na ginagawa ko to, pero kabilang ako kay Kristo. Ginagawa ko ito, pero hindi ako lumalayo kay Kristo. Ginagawa ko ito at nagkakameron ako ng mga bagay na to, pero kasama ko si Kristo. Umuulad yung bukurin ko, dumadami ang mga paupahan ko, pero kasir ko si Kristo. Amen. Hindi dahil sa sipag ko, hindi dahil pumunta ko sa Italy ng 15 years old, ngayon ay 70 na ako, at naimba ko itong mga ito dahil sa lakas na dinadala ko. Ano? Dahil dito po makikita po natin, kung pag-aaralan niyo po yung mga galaw ni Solomon, tinuturo po niya na kailangan na balansihin mo. Amen. Hindi katulad po ng, halimbawa, sa alak, ang sabi, drink moderately. Di po ba? Pero, totoo ba yun? Makikita mo dyan, kung hindi pasuray-suray, anong moderately? Tapos sa cigarette, sabi ay, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero, hindi po ba? Nabibigo po natin yung, ang ibig pong sabihin ay ni Solomon sa bahagi ng ating buhay, balanse. Ibig pong sabihin na gawin po natin yung kanyang kalooban habang ginagawa po natin yung ating parte para mabuhay. Amen. Masarap mabuhay. Sige, kung tayo po ay nakariluwasa at sabi natin na medyo mayaman, pero huwag mong kalilimutan, kalakip mo dapat lagi si Kristo. Amen? Kasama mo sa pangarap mo. Huwag mong kalilimutan na tayo ay tagapamahala lamang. Malinaw po yun nung si Eva, si Adan, ay kinausap ng Diyos, inilagay sa doon sa garden, ano sabi? Para iyong pamahalaan. Hindi sinabing, iyo na yan, saksak mo sa baga mo. Hindi mo niya sinabi. Pati yung mga alaga hayop, hindi niya sinabi na gano'n. Kundi, pangalagaan mo yan. Amen? Kung kayo po ay maraming bukirin, may magagandang mga bahay, ano po yung, naalala ko po yung taga-Biela. Ang aking lupain ay malawak, sabi niya, at ang manggahan ay humihitik ang bunga. At sa bawat ani, ito ay kumikita ako ng 3 milyon. Wow! Sana all. May mangga. Hindi po ba? Pero, kasi, ito pala mangga o mga prutas. Ito po pala ay binibili na ng nakakontrata na, bulaklak pala. Ganun pala yung pagka yung bultungan ng bibili, ay ang kaso, kasi sabi niya, nagkapatid ko sa, dun ako talaga, yun ang pag-asa ko. Kada magano yung mangga, meron man ako 3 milyon. Ito dumaan si Katrina. Yung bagyo, winasak niya lahat. Walang nakuha ni isang bubot. Ngayon, naalala niya. Nagtanong naman sa Panginoon, bakit ko gano'n? Ngayon, may kasalanan ng Panginoon.
Ibinigay niya nga sa iyo. Alam mo bakit? Kasi, sarili lang niya, hindi niya kasama si Kristo. Ngayon, na-born again siya, nakilala niya. Sabi niya, ganun pala yun. Dapat, masyado akong nanalig dun sa 3 milyon kada baba ng mangga. Dapat pala, nauna akong manalig kay Kristo at naging bahagi na lang yung ani ko, dahil ako nananalig kay Kristo. Yun po yung nais na yung punto ni Solomon sa mga nagbabasa sa kanyang nasasakupan na mamuhay ka, pero siguraduhin mo na ang Diyos ay nandoon sa iyong pangunahin. Yan ang sinasabi niya doon sa 12:30 na now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commands, for this is the duty of all mankind. Amen? Sundin. Hindi lang basta alam mo. Amen? Alam ko na yan. Alam ko ginagawa ko ba. Dapat malinaw po na mamuhay po tayo nakasama si Kristo, nakasama yung Diyos, dahil wala nang yayaman. Kay Solomon, noong time na yun, o si Job, sa kanyang panahon, sino pinakamayaman sa Uz? Siya. Si Satanas ba ay, ano yung ginagiti ni Satanas? Bakit nagsubok sa Panginoon para sa subukin? Dahil ba sa mayaman si Job? Dahil ba sa nakita ni Satanas na hindi ito nakitinag, wala na itong pangangailangan, hindi niya kailangan ng Diyos. Pero nabigo si Satanas. Dahil si Job, bago pa yung kayamanan, siya po ay may takot na kay Kristo. May takot na sa Diyos. Amen? Kaya nung lahat ay nawala, kahit yung mga anak ay nawala, kahit yung sinabi ng asawa na isumpa mo na yung Diyos mo, na mamatay ka na kasi ganito. Pero ang sabi ni Job, sa mga bagay bang ito ay kailangan bang sisihin? Sa mga dahil pa sa nawala yung mga nito ay susumpa ko na yung Diyos. Sa yung naglagay, kasi kinikilala niya, ang Diyos ang may-ari. Kaya sabi niya, sa yung nagbigay, sa yung kukuha. Purihin ang Diyos. Sabi niya, doon, hindi siya nagkasala. At doon, nabigo si Satanas na makalawit siya. Amen? Na bumalik si Satanas sa Diyos at sabihin, at sumbat-sumbatan na yun. Ang pinagmamalaki mo. Gumuho. Pero nabigo siya. Dahil si Job, kinikilala niya na yung kanyang kayamanan ay nagmula lahat sa Diyos. Amen? Dahil kung ano meron siya, malaking pagkatakot sa Diyos. Amen? Sabi ko kay Ali, 5 minutes lang po tayo. Number 2, Amen. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ako sa yung POV, yung point of view. Amen. Sabi ko ay, inihangok niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. So, maaaring yung bukas ay alam natin, inaalam natin, pero ang alam na natin bukas, Lunes. Di po ba?
Susunod Martes. Pero ano ba talaga yung nais ng Panginoon? Hindi ba? Ibig kong sabihin ay patuloy po na magtiwala tayo sa Kanya. Yung araw ng bukas, siya na po ang bahala. Dahil nilikha po tayo ng Panginoon para sa walang hanggan. Para sa buhay na walang hanggan. Amen? Huwag na po natin alamin yung mangyayari bukas dahil tandaan po natin na ang Diyos po ang may akda ng lahat ng mangyayari. Tayo po ay hindi aksidente. Amen? Tayo po ay dinisenyo ng Panginoon ng higit na mas maganda sa mundong ito. Dahil tayo po ay perfect na nilikha ng ating Panginoon. Tayo po yung masterpiece ng ating Panginoon. Pero nilikha tayo para sa Kanya. Amen? Tayo po ay nilikha. Sa paningin ng Diyos, sinisikap po natin at atin pong pangarapin na maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga po, nakikita po tayo ng Diyos ng ating pangangailangan, yung ating kalalagayan. Subalit, nag-iintay po ng Diyos na lagi tayo ay magtiwala. Kung inaalam po natin ang bukas, kilalanin natin mabuti ang may akda ng bukas. Doon tayo magtiwala, doon tayo humawak. Amen. Sa Panginoon. Amen. Last po. 3. Ayan. Sabi po ay, your true self is found in surrender to God. Inuulit po dito yung talata na binabanggit po sa 12 and 13 na matakot po tayo sa Diyos. Sundin po natin yung kanyang mga kautusan. Fear God and keep His command. Amen? Panghawakan po natin yung kanyang salita. Panghawakan po natin yung kanyang mga pangako. Amen? Kasunod po nito, yung pagpapala. Purihin po yung Diyos na kung ipinanganak tayo. Kasi yung kasabihan po sa amin, kapag naka-aangat sa buhay, ay kasi ipinanganak na yan, may bulsa sa balat. Ano po? Itong sabihin, mayaman. Nung ako po ay, kasi marami po kami magkakapatid, at nakita ko po yung buhay ng iba ay mayaman, lalo na po nung, kasi pag nakita ko po na mas mayaman sila, ay sinasabi ko sa Panginoon, bakit hindi mo ako doon pinanganak? Mayaman yun. Nung nakapit po ako sa Italy, nakita ko ang gaganda ng tao, ang ikinis ng mga balat, ang medyo matatangos yung mga ilo. Nagano naman ako, Panginoon, bakit hindi mo ako dito pinanganak? Nakasabi ng Panginoon, ako talaga gusto mong ipanganak. Ano po?
magkaroon po tayo ng kasiyahan, kakontentuhan, kung ano yung meron, kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon, i-enjoy po natin. Amen. Yun nga pong sinulaban sa galing ng mga palyan. Si Ate Helen lagi may dala. Di ba dati, ang palya, kamatis. Ibig ko sabihin, kahit may orto ka lang, di ba ang saya? Dahil sa maliit na yun, umaani, nakakapagbenta, may saya, kontento. Amen? Ganun po yung minahal ng Diyos na makontento po tayo. Alam, lalo mga Pilipino, pangita na ng ulang mga ituyo na nakahain sa lamesa, sasabihin pa, kayo na naman, wala kang magagawa, di ba sahin mo? Hindi po ba? Para makontento ka, alam mo tuyo? Asa mo tuyo na naman? Nasabihin na ikaw, di ba sahin mo? Alam mo tuyo? Hinahanap po yung makontento po tayo. Di po ba? Masarap po yun. Kaya nga po kami, puro ang sakit, infection sa bato. Sabi ko sa nanay ko yan, kasi tuyo ng tuyo. Orin po ang Panginoon. Meron po tayo, gawin mo na lang kanin ngayon, hindi ka na rin makalang kanin. Ang sugar mo naman, sa stress niya. At tinatagal sa stress yung masukan ng candy. Very sweet na lang. Kasi talagang sa anuman pong kalalagayan, karanasan, nararamdaman sa buhay, anuman po yung sitwasyon, uuwi po lahat sa Diyos. Amen? Uuwi po tayo lahat. At lahat ng dahil natin ay sa Diyos. Ano po? Huwag lang natin sisisihin ang Diyos. Dahil lagi po tayo may parte. Amen. Si Solomon man, naging matalino, naging mayaman, hindi po siya nakapagsuot ng kasuotan ng mga bulaklak. Amen. Sa parang, hindi po niya nagsuot. Gano'ng magaganda naman. Pero, nakikita po natin, ang mga ibon, di ko ba sila ba yung nagtatanim? Ano po? Sila ba yung nagdidilig? Sila ba yung nag-aararo? Pero sisipol-sipol, di ko ba? Kakanta-kanta. Bakit po? Kasi hindi sa pinababayaan ng Diyos na nasa langit. Tayo pa po kaya na kanyang nilikha ng the best sa lahat. Amen? Ang kanyang pabayaan. Amen? Tayo pa kaya ang kanyang pabayaan? Tayo pa kaya hindi niya iningapin? Di po ba? Puri ng Diyos na tayo po ay sabihin natin na angat sa buhay. Paano hindi angat? Kasama ko si Kristo. Amen? Paano hindi ko mabibili ang mga ito? Kasama ko si Kristo. Di po ba? Kung anong meron ka, kasi kasama ko si Kristo. At ipagpasalamat po natin yun. Ang hinahangad ni Solomon, ang kanyang konklusyon ay fear God and keep His command. Amen? Magkaroon po tayo ng takot. Ibig po sabihin ay paggalang. Amen? Reverence. Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Pag may takot, ibig po sabihin, sumusunod sa kanyang kalooban. At kasunod nito ay bibigyan niya ang iyong pangangailangan. Amen? Sabi nga po ay, don't live for the temporary. Align your life with eternal purposes. Amen? Mas yan po natin yung ating buhay. Kasi para sa buhay na walang hanggan. Ito mga ito iwanan po natin.
Iwanan natin yung anong meron sa atin. Yung lupain, yung kayamanan, iiwanan po natin. Kaya sinasabi ni Solomon, ang lahat natin walang kabuluhan at mauuwi sa wala. Kahit na ipamana mo yun pa rin, hindi mababago yung salitang walang kabuluhan. Amen. Sabi nga po sa isang illustration, a mirror only reflects one end point of it. If you face the world, you reflect confusion. If you face God, you reflect His image, the real you. Amen. Kapag sa Panginoon tayo nanalangin, kapag sa Panginoon tayo tumingin, ipakikilala niya kung sino tayo. Dapat alam po natin para saan tayo nabubuhay. Mabuhay po tayo para kay Kristo. Amen? You don't find yourself by looking inward or outward. You find yourself by looking outward. Amen? Kay Kristo. Sa Panginoon lamang po. Amen. Huwag po natin kalimutan, sabi ni Solomon, fear God and keep His command. Magandang umaga po, tayong lahat po ito ngayon. Purihin po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa banal na hapunan. At habang tayo po ay umaawit, ay binibigay po ang tinapay at sahod. For the day of peace.
Atin pong itaas ang tinapay habang ito po ay pinapanalangin. Dakilang Panginoon sa mga kalitutan mo. Lord, salamat po sa biyaya ng kalakasan ng patuloy. Pinagkakaroon po sa akin. Sa oras ito, Panginoon, salamat ng Panginoon na kami po ay makabahagi, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ng parang ng buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig. Tumawa sa amin, Panginoon. Nabigay po, Panginoon, ang buhay. Ang iyong katawan, Panginoon, sa nagtaon ng hirap, Panginoon, na dapat ay kami ang tumawa, Panginoon. Huwag tayo sa pag-ibig mo sa amin. Hindi po dinaas, Panginoon. Natanggapin na lahat. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa pagtanggap, Panginoon, sumisimbolo, Panginoon, ng ibang katawan, Panginoon. Lalaki namin, Panginoon, na patuloy mo nga po kami, Panginoon. Kailangan, Panginoon, at patuloy ng bayan sa pangalawa. Lalaki namin, Panginoon, na nilunais naman ang masunod sa buhay ng Panginoon. Lord, salamat po, at ikaw ay aming inataas at matutulihan sa Lord. Sa bawang salamat na. Ito ang tuturo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa'yo pagkanilo, ang Panginoong Isus ay dumupot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapal sa iyo ng sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Itas po natin ang sama habang ito po ay ipinagpanalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, once again for giving us the privilege and the opportunity, Lord, to celebrate this sacrament. As we remember, Lord, what you have done with us, we thank you sa kasalanan kami din sa iyong buhay na pinagbibigan sa bawat isa. Ang buhay, Lord, na nagbigay sa aming kalayaan, Lord, mula sa kasalanan. We know na is the Lord that without the God, we are not fulfilled, Lord. Kaya nga ang Diyos sa amin, Lord, na nagsisiguro, Panginoon, na iyong aming dalangin, Panginoon, na patawan ng natin, pagkalilisin, ng bawat puso, ng bawat isa, Lord. As we take this, Lord, this sacrament, bless us, Lord, at nawa mo, Diyos, at dalangin namin, Lord, ikaw ang manahan sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ay mamuna sa ating pagkakas. Sa mga pangako, Lord, as we take it, Lord, bless the vision of the pangkakas. Bless this cup, Lord, as we pray in Jesus' name. Matapos paghapunan, lumapon din sa ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan at nagtitibay ng aking dugo. Tuwing inamin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at ininom, sa sarong ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbarito. Tanggapin po natin ang sana.
Thank you, Jesus. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa malang ito, O Diyos. Tunay, Panginoon, na kami inaalala, O Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pagdudubog ng iyong dugupan. Tunay, O Diyos, na wala kaming kaligtasan kung di ka nabayubay sa krus. Salamat, O Diyos, at patuloy ang inaalala ang iyong mga ginawa at pinasalamatan. Ikaw ay pinupupuri. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawa ng Panginoon. Salamat sa iba ng Espiritu na patuloy, O Diyos, na sa amin ang sumasama, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, na i-bless mo ang iyong iglesia. I-bless mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod, O Diyos, na ginagamit, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy, O Diyos, na aming dinadalangin ang bawat isa, O Diyos, hallelujah, ay patuloy na iyong palakasin, iyong pagpalain, iyong pagalingin, hallelujah, ang mga may karamdaman, Panginoon. Ama, patuloy, O Diyos, na i-bless mo ang aming mga trabaho, i-bless mo, Panginoon, ang aming mga amo. At patuloy namin kinikilala, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay galing sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na turuan mo po kami. Tulungan po kami, O Diyos, na gawin ang iyong kalooban. At sundin ang iyong mga salita. Tulad ng iyong sinasabi sa pamamagitan ni King Solomon. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng maalala na karunungan na nagmumula po sa iyo. Salamat muli sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na isilbing kalakasan namin ito, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Panginoon, namin dinadalangin ang iyong iglesia, Panginoon, na ipuin mo po, O Diyos, ang kanilang mga puso, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magpagamit sa iyong kalooban. Lord God, sa mga pag-aaral, Panginoon, namin dinadalangin ang mga magtuturo, Panginoon, na dalangin namin, O Diyos, kami mga kapatid na mag-aral at patuloy na lumalim sa iyong mga salita at kaalaman. Tunay, O Diyos, na ng kayamanan ay bahagi ng pagsunod namin sa iyong kalooban, Panginoon. Ng mga pagpapala na aming tinatanggap ay bahagi, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Tunay, O Diyos, na salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan na pinagpalagay po sa amin. Mapatuloy namin ngayon dinadalangin ng aming mga kapatid na samahan. Patuloy, Panginoon, na ingatan mo po sila, Panginoon. At patuloy ko din sila pagpalain mo gan at sa aming pag-uwi ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang kanilang maranasan. Salamat din, O Diyos, sa pag-iingat mo ngayong pastora. Ako ay nandito na, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa alakasan na patuloy kong pinagkaloob. Salamat, O Diyos, at patuloy ng dinadalangin ang mga pagkain na aming pagkasalusaluhan. Patuloy, O Diyos, at salamat sa blessing nito. Kami, O Diyos, ay patuloy na lumalakas. Tunay, O Diyos, na iyong pagpalain ang mga pagkain, Panginoon, na aming pagkasalusaluhan. Patuloy, O Diyos, namin natin kilala na kayo po ang kaloob, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang bawat gawain. Ang araw ng Sabado, ang araw ng Biyernes, Panginoon, ang araw ng Linggo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay para po sa pagtanggap ng benediction. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan
buo ninyong katauhan, ng Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niyo ito. Sumayin niyo nawa ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you.